Hello, magandang tanghali po sa lahat. Saturday dito ngayon. Nasa bahay ako. Waiting pa rin ng reload ko. Medyo mahina ang biyahe namin ngayon. Damang-dama naman sa Canada at sa US. So nandito ko ngayon sa bahay. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong itsura ng aking tinitirahan. Actually, mula nang dumating ako dito sa Canada, dito na ako sa bahay na to nanirahan. Nahanap ko ang bahay na to sa Kijiji, and pagkalapag ko ng Canada, dito na ako dumiretso at tumira simula umpisa. So gusto ko pakita sa inyo. So ikutin natin yung labas. Yung loob kasi medyo magulo, kaya hindi ko na maipakita. Pero ito yung itsura ng likuran. Ayan. Medyo magulo rin kasi puro lalaki ang nakatira dito. So ayan. So maraming tambak. Pero yan yung nasa pinakalikod ako ng bahay. So yun yung itsura niya. So tignan natin sa medyo malakas ang hangin. I don't know kung maingay itong video na to. Ayan o. Walang nagtatabas ng damo. Pero pagka nagka-oras, tutulungan natin si ate. Si ate Rosana, ang aking landlady dito. Ayan. So yun yung harap. Ito yung Banning Street. Ayan. Tapos yung Cantoron, yan yung Main Street, Elise. Doon sa kabila naman, yun yung Sargent. So yan, alam nyo na kung saan ako nakatira. Huwag nyo akong susugudin dito. And katabi-katabi namin ng school. Secondary to alam ko. So yan yung Wolf Secondary School yata. O ewan ko kung may elementary din yan. Ayan. So yung mga katabi namin, yan bali puti yan. Dito hindi siya puti. Yan ang aking munting tirahan. Bali umuupa ako dito monthly. Napakabait ng landlady ko. Since na dito wala akong naging problema, hindi mahigpit, napakabait. Madalas magluto, binibigyan kami ng food. And ito nga pala yung aking sasakyan. Gusto ko rin i-share sa inyo kung anong klaseng sasakyan meron ako. So ayan, yung isang yon sa isang kasamahan ko dito na nagbo-board din. And then ito, puro bago yung sasakyan nila, pero yung pinakamaganda sa gitna, yan ang sa akin. So ang dumi na hindi nalinisan kasi ilang araw na rin nandito to, ilang araw na din na tambay ako, kaya naka-stock lang siya dito. Murang-mura ko lang to nabili. Hindi ko basos ako ng 2,000 Canadian dollars. Mababa pa yung mileage niya. Nung nabili ko to is 156,000 kilometers. So babayang may-ari, yung may-ari nito ang nag-refer sa akin sa kotse na to. So kaya ako napili yung kotse na yan dahil una, wala akong babayaran na monthly kasi alam nyo na, pagka bago tayo dito sa Canada, hindi pa ganun kalaki ang kita.
At ayoko din na meron akong binabayarang monthly. Kasi ang purpose lang naman ng kotse na to, lalong lalo na pagka winter, is meron akong masasakyan kaagad para pumunta sa trabaho, and then mawawala ako ng 1 week, then pagbalik ko may masasakyan ako pabalik dito. Pag may mga bibilihin, pag may mga pupuntahan ng malapit lang, nadadala niya ako kung saan ko gusto pumunta ng mabilis. So nasa-serve niya naman yung purpose, hindi niya pa ako tinirik. Mahigit halos isang taon at kalahati na rin sa akin yung sasakyan na yan, at hindi ako binigyan ng problema. So worth it dun sa amount na pinagbili ko. So pakita ko sa inyo yung loob, no? Medyo madumi. Sobrang dumi niya, pero yan yung loob niya. So tingnan nyo kung anong itsura. Maraming nakahambalan. Kung anong linis ko sa sasakyan ko sa Pilipinas, dito namang napapabayaan. Kumbaga parang bisikleta lang. So kita natin kung ilan na yung takbo niya. Sarado natin yung... So start natin. Yan. So mainit. So meron na siyang yung sa airbag niya. Ang naging problema niya lang is may stop engine, may check engine siya dyan. Pero pinacheck ko na yan sa kabayan natin dyan na merong shop siya mismo dito lang sa malapit lang dito sa bahay. Nakalimutan ko yung pangalan nung shop. So sabi niya wala namang problema yung check engine na yan. Tapos yung airbag niya kailangan ng palitan, pero magagastusan ako. So hinayaan ko na lang ganyan. Ang concern ko lang is yung check engine, pero sabi niya walang problema yan, sa electrical lang. So yeah, yan ang itsura ng aking muntig sasakyan. Okay lang. Saserve niya naman yung purpose niya na dalahin ako sa mga lugar na gusto kong puntahan. Yun. Okay. Wait. So muna natin yan. Actually palabas ako ngayon. Pupunta akong mag-grocery. Preparation lang. Kung sakaling tawagan ako na magbiyahe, meron na akong stocks na dadalahin papunta ng biyahe. So yun lang, gusto ko lang i-share yung place kung saan ako nag-stay. And 5 minutes later. So dito na tayo sa Walmart. Bibili tayo ng konting stocks natin. Pero wala akong makitang basket. So pasok ako doon sa loob. Tingin ako kung meron silang basket dito. Yun, may basket silang available para hindi ako nahihirapan. Ito natin. So meron akong trolley na pwedeng gamitin. Yung mga lesbo. So ito yung loob ng Walmart dito. Kuha lang ako ng counting stock ko para if in case na matawagan akong bumiyahe sa Monday, may available na akong pagkain sa daan. Meron pa naman ako sa bahay, pero dadagdagan ko lang ng konti. That's cool. Aha. See.
Wala lang naman ako yung nabubulok, yung mabilis masira. Nasaan na yung gusto ko? Ang wala sweet kale. Yun, ito. Paborito natin yan. Ito na yung ano nila, oh. Yan. Tapos meron pa naman akong meat sa bahay. So sa tingin ko hindi na ako bibili ng meat. Meron pa ako. So gatas and then itlog. May luluto pa ako dong ano. Meron pa ako dong konting baboy. Saka baboy tsaka yung buto-buto, yung ribs. So muna tayo itlog. Ito. Tignan natin kung makinis. Yeah, bago siya. Kapag makinis yung ano, yung itlog, ibig sabihin bago pa. Pagka hinawakan nyo yung shell nya na makinis, then ano pa siya, bata pa yung manok na nag-iitlog nun. Pero pag rough na siya, yun na yung siya. Tapos ang gatas 32411. Ang binibili ko kasi is itong lactose free. Alam nyo, kung nasusubukan nyo na pag uminom kayo ng gatas nasisira yung tiyan nyo, dahil lactose intolerance na kayo, may lactose intolerance na kayo. So pag ang ininom nyo is yung lactose free, medyo mahal nga lang, hindi na kayo makakaramdam ng sakit ng tiyan pag uminom kayo ng gatas. Tingnan ko kung makabili pa tayo ng hindi tayo bibili ng ng meat. Siguro ito lang, gatas, itlog, tsaka yung salad. Saging, siguro bibili akong saging. Kamatis, kailangan ko ng kamatis. Yung saging, hindi na, ayoko ng saging ngayon, sawa na ako. Hanap ako ng kamatis. Ito, alam nyo dito wala yung kamatis na medyo berde-berde pa. Halos ng kamatis dito yung yung hinog na. Bihira akong makakita dito ng yung hindi pa masyado hinog. Kaya kaunti lang kasi masisira lang eh. Tapos pipino. Pinata ako ng pipino. Kaya isang pipino. So yan. Sorry. Yan lang ang ating tsaka pala manok. Kasi pag makain ako ng salad, para may protein din, nahaluan ko ng manok. So pipili tayo rito ng manok. Ano din ba yung mga nasubukan ko na dito? So parehas. So ito, magkakano to? Siguro to 8, 9, depende.
mainit tong manok. Natin para hindi maluto yung manok. Okay na, bayad na tayo. Yun lang ang binili ko, kaya yung sabi ko konti lang, karagdagan lang sa mga stocks ko ang aking binili. So dito uwi na tayo, dire-diretso na. So sa self-checkout tayo. Sa self-checkout lang tayo. Tayo nang mag-i-scan. Sa atin, ewan ko, meron na rin ito. Pero baka pag sa atin malulugi yung what? Malulugi sila sa self-in checkout. Alam mo naman sa atin, may mga magician. So, bayad lang ako din, uwi na. So, bali, yun, doon natapos ang ating araw sa grocery. Ayan, pauwi na tayo ng bahay. At, yeah, sa susunod ulit, samahan nyo ako. At isang magandang araw po sa inyong lahat.